may aklat na dati tinuturing na banal, ngunit kalaunan ay itinakwil, inalis, at isinantabi. Bakit? Dahil kaya nitong yumanig sa pundasyon ng pananampalataya. Kaya nitong buksan ang iyong isipan, gisingin ang iyong espiritu, at ipaalala sa iyo kung sino ka talaga sa mata ng may likha. Ngunit ngayon muling bubuksan ang aklat na iyon. Ito ang aklat ni Enoch. Hindi ito kwentong katang-isip, hindi ito alamat. Ito'y kasaysayan ng langit at lupa, isang paanyaya mula sa nakaraan, patungo sa iyong kaluluwa sa kasalukuyan. Matagal ng panahon ang lumipas. Sa isang panahon bago pa ang baha ni Noe, may isang lalaki na hindi namatay. Siya'y si Enoch. Ang kanyang buhay ay hindi nagtapos sa libingan. Siya ay kinuha, iniakyat ng Diyos. Ngunit bago siya mawala, may iniwan siyang aklat. Aklat na puno ng hiwaga, revelasyon, at mga mensaheng mula sa mismong kalangitan. Ngunit bakit ang aklat na ito ay nawala sa Biblia? Ang sagot ay hindi simpleng hindi ito kailangan. Sa katunayan, ang nilalaman nito ay masyadong makapangyarihan upang hindi pagtakpan, sapagkat inilalantad nito ang mga lihim ng mga nilalang na hindi nais malantad. Inilalarawan nito ang mga anghel na bumaba sa lupa, mga watchers na inatasan sanang magbantay, ngunit sila'y nahulog, hindi sa lupa, kundi sa kasalanan. Hindi lamang sila bumaba, nakisama sila sa mga babae ng lupa at ipinanganak ang mga Nephilim, mga higanting nilalang na may lakas na kayang lamunin ang buong mundo. Mga nilalang na naghasik ng kaguluhan, karahasan at kasamaan. Ito ang dahilan kung bakit kailangang linisin ang mundo ng isang malaking baha. Subalit hindi lang ito kwento ng pagbagsak. Ito rin ay kwento ng isang taong hinirang upang maging saksi sa mga lihim ng langit. Si Enoch, piniling akyatin ang mga ulap, pasukin ang mga pintuan ng langit at makita ang mga nilalang na hindi kayang unawain ng tao. Inilahad sa kanya ang mga lihim ng mga bituin, ang oras ng paghuhukom at ang mga patakaran ng espiritual na mundo. Ang kanyang aklat ay puno ng propesya tungkol sa darating na tagapagligtas, tungkol sa pagkawasak ng mga masasama at sa pagbangon ng mga matuwid. Ngunit marahil ang pinakamatinding dahilan kung bakit ito inalis ay dahil sa tindi ng kanyang babala na may mga kapangyarihang gumagalaw sa likod ng mundo, tahimik ngunit mapanira, at itinatago sa atin ang tunay na kalikasan ng ating espiritual na pagkatao. Ang mga lider ng pananampalataya noong sinaunang panahon ay nagtipon-tipon upang ayusin ang kanon ng Biblia. Sa prosesong ito, may mga aklat na kanilang pinili at may mga aklat na kanilang tinanggihan. Ang aklat ni Enoch ay isa sa mga tinanggihan, hindi dahil wala itong kabuluhan, kundi dahil napakabigat ng laman nito. Hindi ito aklat ng aliw, kundi ng paggising. Hindi ito aklat ng aliwan, kundi ng pagkamulat. Pilit tayong pinaniwala na ang mundo ay simpleng lugar. May langit, may impyerno, may Diyos at may demonyo. Ngunit ayon sa aklat ni Enoch, may higit pa. May mga nilalang sa pagitan, mga espiritong gumagala, naghihintay ng paghatol. May mga prinsipe ng langit na nagkasala, mga tagapagbantay na tumalikod sa kanilang tungkulin. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tao lang, ang piniling isulat ang lahat ng ito upang hindi tayo maligaw. Si Enoch ay hindi propeta para lamang sa kanyang panahon. Siya ay propeta ng lahat ng panahon, sapagkat ang kanyang mensahe ay hindi lamang para sa mga Hudyo o para sa mga unang Kristiyano, kundi para sa lahat ng nagnanais maunawaan ang tunay na kalikasan ng kanilang kaluluwa. Ang kanyang aklat ay naglalaman ng mga detalyeng magbubukas ng iyong isipan. Isang paalala na ang buhay ay higit pa sa nakikita ng mata. Isang babala na ang digmaan ng mabuti at masama ay hindi lamang sa labas, kundi sa loob ng ating puso. Ngunit ito rin ay kwento ng pag-asa, sapagkat sa gitna ng kaguluhan ipinakita kay Enoch ang darating na kaligtasan, ang pagdating ng anak ng tao na uupo sa trono ng Diyos at huhusga sa lahat. Sa kanyang bisig dadalhin niya ang mga matuwid at wawasakin ang kaharian ng kasamaan. Ngunit paano ito mauunawaan ng isang taong ayaw makinig? Kaya siguro inalis ang aklat dahil mas madaling kontrolin ang mga taong natutulog kaysa sa mga taong gising. Mas madaling pamunuan ang mga takot kaysa sa mga malaya. At ang aklat ni Enoch
Ito'y aklat ng kalayaan. Kalayaan mula sa kasinungalingan. Kalayaan mula sa kadiliman. Kalayaan mula sa takot. Hindi ito aklat na kayang ubusin sa isang upuan. Ito ay aklat na dapat isapuso, pagnilayan at isabuhay. Dahil ang sino mang tumanggap ng mensahe nito ay hindi na muling magiging pareho. Kapag binuksan mo ang aklat ni Enoch, para mo na ring binuksan ang iyong espiritual na mata. At kapag nakakita ka na, hindi mo na ito maipipikit. Ngayon, iniimbitahan kitang sumama sa paglalakbay. Isang paglalakbay sa mga lihim ng sansinukob, sa mga kwento ng mga nilalang na hindi nababanggit sa pulpito, at sa mga mensaheng kayang baguhin ang iyong pananampalataya. Huwag kang matakot, sapagkat ang liwanag ay laging nasa dulo ng dilim. At kung iniisip mong katang-isip lamang ito, tanungin mo ang sarili mo, bakit inalis ito sa Biblia? Bakit tinago ito sa atin? Sapagkat ang katotohanan ay hindi palaging komportable, ngunit ito ay laging makapangyarihan. At sa mga susunod na bahagi, bubuksan natin ang bawat kabanata. Isa-isang susuriin ang mga propesya, ang mga nilalang, at ang mga revelasyon na naghatid kay Enoch sa mga palasyo ng langit. Ngunit bago tayo matapos, nais kong iwan sa iyo ang isang tanong. Kung ang isang aklat ay inalis hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa sobrang katotohanan, hindi ba't karapat-dapat itong muling buksan? Ito ang iyong simula. Ito ang pagbabalik ng liwanag sa kadiliman ng pagkalimot. Ito ang aklat ni Enoch, at ito ang paanyaya sa iyong gisingin ang iyong kaluluwa. Sa pagpapatuloy ng kanyang kwento, si Enoch ay iniangat mula sa mundo, hindi sa pamamagitan ng kamatayan, kundi sa paanyaya ng Diyos. Sa gabay ng isang makapangyarihang anghel, pinasok niya ang mga daan ng espiritual na hindi kayang lakaran ng karaniwang nilalang. At sa bawat hakbang, sa bawat antas ng langit na kanyang nadaanan, may katotohanang ipinapakita sa kanya na hindi kailanman narinig ng tao. Ang unang langit ay tila isang lambak na puno ng ulap at halimuyak ng panalangin. Doon naroon ang mga tinig ng mga nilalang na walang katawan, ngunit may awit na kayang pukawin ang puso ng Diyos. Sa ikalawang langit, nakita niya ang mga espiritu ng mga taong namatay sa kasalanan ngunit hindi pa hinahatulan. Ang mga ito'y umiiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paghihintay. Paghihintay ng hustisya, ng kapatawaran, ng hatol. Sa ikatlong langit, natagpuan niya ang isang hardin, isang paraiso ng liwanag at kapayapaan. Doon naroon ang mga kaluluwang namuhay ng matuwid, masaya, at tahimik sa piling ng kanilang tagapaglikha. Habang siya'y umaakyat pa, nakita niya ang mga puwersang kumikilos sa kalawakan. Sa ikaapat na langit, ang mga bituin ay hindi lang basta bola ng liwanag. Sila ay may espiritual na layunin. Bawat bituin ay may tagapag-ingat at bawat tagapag-ingat ay may tungkulin. Sa paningin ni Enoch, ang galaw ng buwan, araw at mga bituin ay hindi aksidente. Sila'y ginabayan, pinangangalagaan at sinusunod mga nilalang ng langit. Napagtanto ni Enoch na ang buong kalawakan ay may ritmo, isang himig na sumusunod sa utos ng Diyos. Sa ikalimang langit, nakita niya ang mga anghel na umiyak. Oo, may mga anghel na umiiyak. Sila ang mga tagapagsubaybay na nahulog, mga watchers na isinugo sa lupa upang bantayan ng tao, ngunit nahulog sa tukso. Inamin nila ang kanilang pagkakasala. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi. Ngunit alam nilang hindi na sila makababalik sa kanilang dating kalagayan. Ang langit na iyon ay puno ng panaghoy at katahimikan. Isang paalala sa sino mang tumalikod sa liwanag. Sa ika-6 na langit, naroroon ang mga anghel na hindi kailanman nabigo. Sila ang mga punong tagapamahala ng sansinukob, ang mga gumagawa ng mga utos ng Diyos, tagapagtala ng kasaysayan, tagapagbantay ng buhay at kamatayan. Sa lugar na ito, nakita ni Enoch ang mga aklat na mas dakila pa sa kahit anong aklat sa lupa. Dito'y nakatala ang pangalan ng bawat tao, bawat gawa, bawat iniisip. Ang mga aklat na ito ang magsisilbing batayan sa araw ng paghuhukom. At sa ika-7 langit, ang pinakamataas sa lahat, doon niya nasilayan ang trono ng Diyos. Ang liwanag ay hindi kayang ilarawan. Ang katahimikan ay hindi dahil sa kawalan ng ingay, kundi sa lubos na paggalang. Sa harap ng trono ay may mga nilalang na hindi matawag na anghel, hindi rin maikakategoriyang espiritu. Sila'y walang pangalan,
sapagkat sila'y lagpas sa unawa ng tao. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang nilalang na tila anak ng tao, punong-puno ng kapangyarihan, bihis sa katuwiran, at napapaligiran ng apoy ng hustisya. Siya ang huhusga sa mga nilalang, sa mga anghel, at sa mga tao. Siya ang tagapagligtas. At sa kanyang paanan si Enoch ay lumuhod. Hindi siya lumuhod sa takot, siya'y lumuhod sa pagkilala, sa pagsuko, sa pananampalataya. At habang siya'y lumuluhod, ang tinig ng Diyos ay bumalot sa kanya. At sinabi ng tinig, "Isulat mo ang iyong nakita. Isulat mo ang hindi kayang unawain ng marami. Huwag kang matakot, sapagkat ang mga makikinig ay yaong mga handa. At yaong ayaw makinig ay hindi mo dapat ikabahala, sapagkat ang salita ay itatanim, at ang panahon ng pag-aani ay darating." Pagkababa ni Enoch mula sa paglalakbay na iyon, ang kanyang mukha ay nag-iba. Hindi na siya basta tao. Siya'y naging tagapagdala ng revelasyon, at sinimulan niyang isulat ang kanyang nakita. Isa-isang inilapat sa pergamino ang mga pangitain, ang mga tagpo, ang mga tinig. Sa bawat sulat niya, naroroon ang bigat ng katotohanan, ang apoy ng kaliwanagan, at ang lungkot ng pagkakahiwalay, sapagkat alam niyang hindi lahat ay maniniwala. Hindi lahat ay tatanggap, ngunit siya'y sumunod. Ang kanyang aklat ay hindi simpleng salaysay. Ito ay gabay para sa mga panahon ng dilim, isang ilaw sa gitna ng kaguluhan, at sa bawat pahina nito may panawagan. Panawagan para sa mga gising, panawagan para sa mga natutulog, panawagan para sa mga pagod, sa mga sugatan, sa mga naliligaw. Ang nilalaman ng langit ay hindi para sa aliw, kundi para sa pagising. Ang kanyang paglalakbay ay hindi upang sambahin, kundi upang sundan, sapagkat ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa relihiyon, kundi sa ugnayan. Ugnayan ng nilalang at may lalang, ugnayan ng kaluluwa sa liwanag. At ang aklat ni Enoch, ito ang tulay. Sa bawat pangitain ni Enoch, nakapaloob ang paalala. Ang mundo ay hindi lamang pisikal. Sa likod ng bawat kilos, bawat damdamin, bawat pangyayari, may espiritual na galaw. At sa panahon ngayon, tila nararamdaman natin ang panawagan ng aklat. Ang mga palatandaan ng langit ay muling bumabalik. Mga digmaan, mga lindol, mga gutom, mga espiritual na pagkalito. At marahil, ngayon natin higit kailanman kailangang muling buksan ang sinadyang isarang aklat. Hindi tayo nilikha upang manatiling bulag. Hindi tayo binigyan ng kaluluwa upang itago sa dilim. Ang layunin ng aklat ni Enoch ay upang gisingin ang henerasyong katulad natin. Henerasyon ng mga pagod, ng mga naghahanap, ng mga bumabangon. At sa bawat salin ng paniniwala, ang kanyang mensahe ay nananatili. Ang liwanag ay hindi nawawala. Ito'y pansamantalang natatakpan lamang. Sa wakas ng ikalawang bahagi, isang bagay ang malinaw. Ang paglalakbay ni Enoch ay hindi natapos sa langit. Ito'y nagsisimula ngayon sa puso mo. Ikaw na nakikinig ngayon, hindi ba't may pagkauhaw sa loob mo? Hindi ba't may pakiramdam na may kulang sa lahat ng iyong natutunan? Ang aklat ni Enoch ay hindi para palitan ang iyong paniniwala, kundi para palalimin ito. Hindi upang wasakin ang iyong pananampalataya, kundi upang patibayin ito sa pundasyon ng kaalaman at katotohanan. Sa susunod na bahagi ng ating serye, babalikan natin ang mga nilalang na binanggit ni Enoch, ang mga nahulog na anghel, ang mga Nephilim, at ang kapangyarihang tila gumagabay sa anino ng kasaysayan. Sapagkat ang totoo, hindi pa tayo tapos. Ito pa lamang ang simula ng mas malalim na revelasyon. Hindi pa man tuluyang bumaba si Enoch mula sa kanyang paglalakbay sa mga antas ng langit, ay ipinakita na sa kanya ang isang bahagi ng kasaysayan na hindi karaniwang isinasalaysay, ang simula ng kasamaan sa mundo. Ito ang kwento ng mga watchers, mga anghel na isinugo upang magbantay sa mundo, ngunit naging pinagmulan ng pagdurusa. Sila ay mga nilalang ng liwanag, nilikha upang gabayan ang sangkatauhan, subalit sa halip na bantayan ay nahulog sa tukso ng laman. Bumaba sila sa bundok Hermon at nagsipagtipon. Ang kanilang pinuno ay si Semjaza, isang makapangyarihang anghel, matalino, maganda ang anyo at puno ng karisma. Nakumbinsin niya ang kanyang mga kapwa watchers na gawin ang isang bagay na hindi pa kailanman ginawa sa kalangitan, pakialaman ang kalikasan ng tao. Halina tayo'y bumaba
At piliin natin ang mga babae ng sangkatauhan, sabi ni Semjaza. At sila'y ating magiging asawa at magluluwal sila ng ating mga anak. Nagsumpaan silang lahat. May 300 watchers na lumagda sa kasunduan. Sa sandaling bumaba sila, hindi na sila muli pang makababalik sa kanilang kinasadlakan. Pinili nila ang pinakamagagandang babae sa lupa, mga inosente at walang kaalam-alam sa tunay na anyo ng mga nilalang na bumighani sa kanila. Ang mga kababaihan ay nabuntis at nagsilang ng mga nilalang na hindi tao, mga Nephilim, mga higanting ang taas ay abot sa ulap, ang lakas ay kayang wasakin ang kabundukan, at ang kagutuman ay wala ang katapusan. Kumain sila ng lahat ng pagkain ng tao, at nang maubos na ang ani, sinimulan nilang kainin ang mga tao. Oo, naging halimaw sila, hindi dahil sa kanilang anyo, kundi dahil sa kanilang kaluluwa. Hindi pa rito nagtapos ang kasamaan. Ang mga watchers ay nagturo sa mga tao ng mga bagay na hindi pa dapat nilang malaman. Itinuro nila ang panggawa ng sandata, ang mga lihim ng metal, ang panggagamot gamit ang damo, ang mahika, at ang pagsusulat ng mga mahiwagang pangalan. Ang mga kababaihan ay tinuruan kung paanong gumamit ng alahas, pintura sa muka, at kasuotang mapanukso. At dahil dito, lumaganap ang tukso, pagnanasa, at karahasan. Ang mundo ay napuno ng dugo. Ang mga tao ay hindi na basta tao. Ang kanilang puso ay naging bato. Ang bawat bansa ay pumasok sa digmaan. Ang mga hari ay naging sakim. At ang mga pari ay nawalan ng paningin sa katotohanan. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Nephilim, nagtagumpay ang kadiliman sa balat ng lupa. Ang mga watchers, bagamat makapangyarihan, ay hindi na mapigilan ang gulong kanilang nilikha. At sa gitna ng kaguluhang ito, ang sigaw ng sangkatauhan ay umabot sa langit. Narinig ng Diyos ang iyak ng mga api. Narinig niya ang pagdaing ng kalikasan, ang panaghoy ng mga inosente, at ang panalangin ng mga naliligaw. Kaya't ipinadala niya si Enoch upang humarap sa mga watchers at dalhin sa kanila ang hatol. Ipinadala si Enoch sa bundok Hermon, kung saan nagkukubli ang mga dating tagapangalaga ng mundo. Ngunit sa paningin ng Diyos, wala silang maitatago. Nang humarap si Enoch, wala siyang dala kundi ang mensahe ng langit. Sa mga araw ng inyong kapangyarihan, kayo'y nang abuso. Ngayon, ang inyong mga anak ay papatayin at kayo'y igagapos sa kailaliman, sa kadilimang walang hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang mga watchers ay nakiusap. Humiling sila kay Enoch na mamagitan sa Diyos. Umiiyak sila, nagmamakaawa, umaasang maririnig pa ang kanilang tinig. Si Enoch ay muling umakyat sa langit, dala ang mga sulat ng mga watchers, mga panalangin, mga pag-amin, at mga luha ng pagsisisi. Ngunit ang sagot ng Diyos ay malinaw. Hindi ako makikinig. Hindi para sa inyo ang awa. Hindi kayo ginawa upang magkasala. Hindi kayo nilikha upang magmahal ng laman. Ang inyong kasalanan ay hindi laban lamang sa tao, kundi laban sa kalangitan. At sa pagbabalik ni Enoch sa lupa, dinala niya ang mensahe. Ang mga watchers ay huhusgahan. Ang kanilang mga anak, ang mga Nephilim, ay lilipulin. At sa dulo, darating ang malaking baha, isang pagdadalisay, isang pagbabalik sa pinagmulan. Mula roon, sinimulan ni Enoch ang paglalakbay upang isulat ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Sa mga aklat na kanyang iniwan, malinaw ang tema. Ang kasamaan ay hindi lamang produkto ng tao, kundi epekto ng pagkasira ng balanse sa pagitan ng langit at lupa. Ang espiritual na digmaan ay hindi kwento lamang ng simbahan. Ito'y kasaysayan ng buong sangkatauhan. Nais ipabatid ni Enoch na kahit ang mga nilikhang malapit sa Diyos ay kayang mahulog, na ang kagandahan ay maaaring maging bitag, at ang kapangyarihan, kung hindi ginamit ng may kabanalan, ay nagdudulot ng kapahamakan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon din ang pangako ng muling pag-asa. Ipinakita sa kanya ang araw ng paghuhukom, isang araw ng liwanag kung saan ang anak ng tao ay uupo sa trono ng hustisya. Ang mga watchers ay igagapos magpakailanman. Ang kanilang mga anak ay mawawala na parang alikabok sa hangin. At ang mga matuwid, yaong hindi bumigay sa tukso, yaong nagtiwala sa Diyos sa gitna ng dilim, ay itataas. Isinulat din ni Enoch ang mga palatandaan ng mga huling araw. At ngayon, isa-isa nang nagaganap. Ang paglaganap ng kasinungalingan,
ang pagpapalaganap ng maling aral, ang digmaan ng relihiyon, ang pagkakawatak-watak ng pamilya, ang paglaho ng habag. Lahat ng ito'y isinulat na noon pa man. Kaya't ang tanong na ngayon ay hindi kung totoo ang aklat ni Enoch. Ang tanong ay, handa ka bang pakinggan ito? Handa ka bang buksan ang isipan sa mga bagay na sinadyang itago? Handa ka bang lumakad sa katotohanan kahit na ang daan ay mapait at masikip? Ang kasaysayan ay paulit-ulit at ngayon tila muling bumabalik ang mga aninong dati nang napalayas. Ngunit hindi pa huli ang lahat, sapagkat ang liwanag ay hindi kailanman kayang talunin ng dilim. Ang mga kwento ni Enoch ay nananatiling buhay, nagsisilbing babala, paalala at gabay. At ikaw na nakarating sa bahaging ito ng ating paglalakbay ay pinatotohanang may apoy pa sa iyong loob. Apoy ng paghanap sa katotohanan. Huwag mo itong hayaang mamatay. Hindi natapos sa pagbagsak ng mga watchers ang revelasyon kay Enoch. Bagkus, ito ang naging simula ng mas malalim na pagpapahayag. Ipinakita sa kanya ng Diyos ang wakas ng panahon, ang sandaling sasapit ang araw ng paghuhukom, isang araw ng liwanag at kadiliman, ng pagbubunyag at pagsasara, ng kaparusahan at kaligtasan. At sa gitna ng lahat ng ito, naroroon ang anak ng tao, ang hinirang, ang hukom, ang tagapagligtas. Mula sa mga ulap ng langit, nakita ni Enoch ang pagdating ng anak ng tao na tila isang haliging apoy na bumababa mula sa trono ng Diyos. Sa kanyang pagdating, nayanig ang kalikasan. Ang mga bundok ay yumukod, ang mga bituin ay nawalan ng liwanag, at ang mga espiritong masama ay nagsimulang manginig. Ang kanyang presensya ay hindi lamang paningin, ito'y pandinig, pakiramdam at espiritual na lindol. Wala siyang dala kundi katotohanan. Hindi espada, hindi hukbo, kundi ang kapangyarihang maghatol sa pamamagitan ng liwanag. Ang mga masasama ay sinilipan ng kanyang paningin, at ang bawat kasinungalingan ay nalantad. Walang itinago ang nanatiling nakatago. Maging ang mga banal na lugar na ginawang lugar ng kasakiman ay nadamay. Mula sa palasyo hanggang sa lansangan, walang sino man ang nakaligtas sa paningin ng anak ng tao. Ang bawat gawa, malaki man o maliit, ay sinukat, tinimbang at hinusgahan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, hindi kawalan ng pag-asa ang laman ng propesya. Sapagkat habang pinaparusahan ang mga masasama, tinataas naman ang mga matuwid. Ipinakita kay Enoch ang bagong mundo, isang lupaing malinis, isang sangkatauhang muling pinag-isa, at isang kahariang pinaghaharian ng katarungan. Doon, ang mga luha ay pinunasan, ang mga sugat ay pinagaling, at ang pagod ay binigyan ng kapahingahan. Ang mga kaluluwang nagdusa sa mga nakaraang panahon ay itinaas mula sa kadiliman. Ang mga martir, ang mga inusig, ang mga hindi kailanman kinilala ay binigyan ng korona ng kaluwalhatian. At ang kanilang mga pangalan ay isinulat sa aklat ng buhay. Isang aklat na nakita mismo ni Enoch sa langit. Sa aklat na ito, hindi mahalaga kung gaano karami ang iyong nalaman, kundi kung gaano ka naging tapat sa liwanag. Ang araw ng paghuhukom ay hindi upang sirain, kundi upang dalisayin. Hindi upang wasakin ang sangkatauhan, kundi upang alisin ang mga lason ng kasaysayan. Ipinakita rin kay Enoch ang 7 henerasyon, mga yugto ng panahon kung saan unti-unting lilitaw ang palatandaan ng wakas. Sa bawat henerasyon, may mga piniling maglilingkod, may mga masasaktan, at may mga magtataksil. Ngunit sa dulo, ang katotohanan ay mananatiling nakatayo. Isinulat ni Enoch ang lahat ng ito, hindi upang magdala ng takot, kundi upang maging babala at paalala, sapagkat maraming mag-aakalang ligtas sila, ngunit hindi nila alam na sila pala'y nasa gitna ng kasinungalingan. Maraming mag-aakalang tama sila, ngunit ang kanilang puso'y puno ng kapalaluan, at maraming magtatago sa likod ng relihiyon, ngunit hindi kayang itago ang kanilang tunay na layunin sa harap ng Diyos. Ang tunay na matuwid ay yaong may puso ng isang bata, mapagkumbaba, handang matuto, at tapat sa kabutihan. Sila ang mga hindi nakikita ng lipunan, ngunit nakikita ng langit. Sila ang mga walang pangalan sa mundo, ngunit ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. At sa wakas, ipinakita kay Enoch ang pagbabalik ng liwanag sa mundo. Sa bagong langit at bagong lupa, wala nang karahasan, wala nang luha, wala nang kasalanan.
Ang lahat ay magkakaisa sa ilalim ng iisang ilaw, ang ilaw ng may lalang. Sa gitna ng bagong kaharian, may isang ilog ng buhay na umaagos mula sa trono at sa tabi nito'y puno ng buhay na ang bungay nagpapagaling sa bawat sugat ng sangkatauhan. Ito ang pinakahuling pangitain at nang bumalik si Enoch sa kanyang katawan, sa kanyang mundo, sa kanyang panahon, alam niyang ang kanyang misyon ay hindi upang sambahin, kundi upang ituro ang daan, upang gisingin ang natutulog, upang paalalahanan ang naliligaw, at upang ilantad ang lihim na nililimot ng maraming siglo. Ang aklat ni Enoch ay nanatiling tahimik sa loob ng 1,000 taon, ngunit ang katahimikan nito ay hindi kahinaan. Ito'y naging binhi, at ngayon, ang binhing iyon ay muling tumutubo. Sa bawat puso na nagnanais ng katotohanan, sa bawat kaluluwang nauuhaw sa liwanag, sa bawat isipang handang makinig, ikaw ay bahagi ng propesyang ito sapagkat hindi mo ito nabasa sa aksidente. Ikaw ay tinawag at sa pagtanggap mo ng mensaheng ito, hindi ka na muling magiging pareho. Hindi ito kwento ng nakaraan, ito ay kwento mo. Ang kwento ni Enoch ay hindi lamang tungkol sa mga bituin, mga anghel o mga propesya ng wakas. Ito ay kwento ng pagbangon ng isang kaluluwang may pananampalataya, isang kaluluwang pinili upang maging tagapagdala ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang aklat ay hindi lamang ang kanyang nakita, kundi ang kanyang panawagan. Ang panawagan ni Enoch ay para sa henerasyong tulad natin, isang henerasyong nakakulong sa ingay, sa pag-aalinlangan, sa mga aluok ng mundo na kumakain sa ating oras, isipan at damdamin. Ngunit kahit gaano pa karami ang distractions, kahit gaano karaming tinig ang umaagaw ng ating pansin, ang panawagan ng kaluluwa ay hindi kailanman matatahimik. Sa puso ng bawat tao may tinig. Isang banayad ngunit matatag na tinig. Isang bulong na nagsasabing, may higit pa sa buhay mo ngayon. Hindi ito tinig ng relihiyon. Hindi ito tinig ng simbahan. Ito ay tinig ng espiritu. Ang parehong espiritu na nagbunyag kay Enoch ng mga lihim ng langit. Ang tinig na ito ay nagsasabi sa iyo, hindi ka basta tao lamang. Ikaw ay nilikha upang maging ilaw. Kung si Enoch ay nabuhay sa panahon ngayon, ano kaya ang kanyang mensahe? Siguro sasabihin niya, tigilan na ang pag-aaksaya ng lakas sa mga bagay na hindi magtatagal. Tigilan na ang pagsandig sa sistema ng mundong paulit-ulit kang binibigo. Tigilan na ang pagsunod sa mga aral na binawasan ng katotohanan para lamang sa kaginhawaan. Dahil ang pananampalataya ay hindi tungkol sa ginhawa. Ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula sa apoy. Isang apoy na sinusubok, pinalalakas at nililinis. Ngayon nakikita mo na ba kung bakit inalis ang aklat ni Enoch? Hindi ito aklat para sa mga gustong madaliin ang langit. Ito ay para sa mga handang daanan ang apoy upang marating ang tunay na liwanag. Sa bawat salita ni Enoch may hamon. Hamon para sa kabataan. Gisingin ang puso. Huwag hayaan ang teknolohiya ang magsilbing Diyos. Gumising mula sa espiritual na katamaran dahil ang layunin mo ay mas higit kaysa sa likes, followers at views. Hamon para sa mga magulang. Huwag hayaan ang mga anak na lumaki sa mundong walang pagkilala sa banal. Ikaw ang unang propeta sa loob ng iyong tahanan. Ang pananalita mo ay humuhubog ng pananampalataya o pumapatay nito. Hamon para sa mga pinuno. Itigil ang paggamit ng kapangyarihan upang maghari. Gamitin ito upang maglingkod. Dahil ang leader na hindi marunong lumuhod sa Diyos ay hindi kailanman magiging karapat-dapat pamunuan ng tao. Ang aklat ni Enoch ay paalala na ang liwanag ay palaging nagsisimula sa isang kandila. At kung ikaw ang kandilang iyon, huwag kang matakot. Kahit ikaw lang mag-isa. Dahil sa dilim, kahit isang sindilang ng apoy ay sapat na upang gabayan ang daan ng marami. Sinasabi ng marami, wala na tayong magagawa. Ngunit sinasabi ng Espiritu, ikaw mismo ang sagot sa panalangin ng henerasyon ngayon. Ang lakas mo kahit pagod ka na. Ang panalangin mo kahit pakiramdam mo'y hindi naririnig. Ang kabutihang ginagawa mo kahit walang pumupuri. Lahat ng ito ay bahagi ng digmaang hindi mo nakikita. Ngunit pinapanalo mo sa bawat araw na pinipili mong hindi sumuko. Bilang nilalang na may espiritu, may misyon ka.
Hindi ka isinilang sa panahong ito dahil aksidente. Hindi ka nakikinig sa kwentong ito dahil napadaan ka lang. May dahilan kung bakit naririnig mo ang panawagan ni Enoch. Dahil ikaw ang tinatawag, hindi upang maging perpekto, kundi upang magpakatotoo. Hindi upang maging relihiyoso, kundi upang maging liwanag. Hindi upang umakyat sa langit gaya ni Enoch, kundi upang dalhin ang langit sa lupa. Sa iyong salita, gawa at buhay. Tandaan mo ito. Bawat araw na ginugugol mo sa paghahanap ng katotohanan ay araw na nagkakaroon ng saysay ang buhay ni Enoch. Dahil ang kanyang aklat ay hindi sinulat para lamang sa kanyang panahon. Sinulat ito para sa iyo. Kung si Enoch ay nabuhay sa isang panahong hindi pa umiiral ang teknolohiya, hindi pa kumpleto ang kasulatan, at wala pang relihiyosong sistema, at nagtagumpay siya, paano pa kaya ikaw na may access sa kaalaman sa banal na kasulatan at sa gabay ng Espiritu? Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan magpakitang tao. Ang kailangan mo lang ay ang puso na handang magpakumbaba at magsimula muli. Ang pagbabago ng mundo ay hindi magsisimula sa gobyerno. Hindi ito manggagaling sa simbahan. Hindi ito manggagaling sa mayayaman. Magsisimula ito sa isang taong katulad mo na nagsasabing, sapat na ang kasinungalingan, panahon na ng katotohanan. Sapat na ang kadiliman, panahon na ng liwanag. Sapat na ang pagtulog, panahon na ng paggising. Kapatid, ang apoy na sinindihan ni Enoch ay nasa iyo na ngayon. Ipasa mo ito. At kung gusto mong ipagpatuloy pa ang paglalakbay na ito sa mas malalim na antas ng kaalaman at espiritual na katotohanan, sa lumipas na mga bahagi ng ating paglalakbay, nakita natin kung paano bumaba si Enoch sa kasaysayan hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang saksi. Isang nilalang na piniling silayan ang mga lihim ng langit at dalhin ang liwanag sa isang mundong binabalot ng dilim. Ngunit habang unti-unting nailalantad ang propesya, may isang mensahe na paulit-ulit na lumilitaw. Ang hustisya ng Diyos ay hindi maaantala magpakailanman. Sa panahong ginugugol natin sa mga simpleng aliw, sa mga walang saysay na pagtatalo, at sa mga walang katapusang pagtakas sa sarili nating katahimikan, ang hustisya ay dahan-dahang lumalapit. Hindi ito galit na tulad ng tao. Hindi ito paghihiganti. Ito'y kabanalan. Isang hustisyang hindi nasusuhulan. Isang hatol na hindi nadadaan sa pakiusap, sa yaman o sa koneksyon. At ito ang mismong ipinakita kay Enoch, isang araw ng pagsingil. Isang araw kung kailan ang bawat salita, bawat lihim, bawat pananahimik sa harap ng kasamaan ay kakalkulahin. Ipinakita sa kanya ang mga aklat. Oo, mga aklat na may talaan ng buhay ng bawat nilalang. Hindi lamang ang mga dakilang kasalanan, kundi pati ang mga bagay na hindi natin iniintindi. Ang paninira, ang inggit, ang pagkukubli ng tulong, ang pagpapaliban ng mabuting gawa. Ang bawat pahina ay isinulat ng mga anghel. Walang nalalaktawan, walang nabubura. Ngunit sa gitna ng ganitong larawan ng hustisya, hindi nawawala ang isang napakahalagang katangian ng Diyos. Ang kanyang habag. Oo, ang habag. Ngunit ang habag na ito ay hindi walang kondisyon. Hindi ito otomatikong ibinibigay. Ang habag ay kaloob sa mga pusong nagsisisi, sa mga pusong handang bumalik kahit sugatan, sa mga pusong lumalaban kahit madalas matalo, sa mga pusong umaamin na sila'y hindi sapat pero naniniwala pa rin na may Diyos na sapat. Ang mga propesya ni Enoch ay hindi lamang kwento ng pagwasak. Ang mga ito'y paalala na ang tao ay may kakayahang pumili. May kapangyarihan tayong magsisi. May kakayahan tayong bumangon. Sa bawat kilos natin, may kapalit. Hindi dahil tayo'y pinaparusahan, kundi dahil tayo ay mahal. Ang disiplina ng Diyos ay tanda ng kanyang pag-ibig. Hindi niya tayo pababayaan sa maling landas nang hindi tayo pinapaalalahanan. Kaya't ngayon itanong mo sa sarili mo, saan mo inilalaan ang iyong lakas? Kanino ka nagpapakatapat? Ano ang mas pinapahalagahan mo? Ang panlabas o ang panloob? Ang material o ang espiritual? Ipinakita kay Enoch ang dalawang daan, ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. At bagamat malinaw ang pagkakaiba, ang tao ay palaging lumilihis. Bakit? Dahil mas madali ang kasalanan, mas masarap ang panandaliang aliw, mas kampante ang katahimikan kaysa sa paninindigan. Ngunit si Enoch ay nagsabi, hindi habang panahon ang mundo'y ganito.
Darating ang araw na ang mga nasa kadiliman ay mailalantad, ang mga baluktot ay itutuwid, ang mga hari ay ibababa, at ang mga hamak ay itataas. Sa araw ng hustisya, hindi mahalaga kung sino ka sa lipunan. Ang mahalaga ay kung ano ang kalagayan ng iyong puso sa harap ng may likha. Hindi mo madadala ang iyong kayamanan. Hindi mo maipagmamalaki ang iyong edukasyon. Ang tanging tanong ay, naging tapat ka ba sa liwanag na ibinigay sa iyo? Kaya't habang may panahon pa, habang ang puso mo ay tumitibok pa, habang ang hininga mo ay malaya pang umaagos, gamitin mo ito. Huwag mo nang hintayin dumating ang araw na wala nang saysay ang pagsisisi. Huwag mo nang antayin ang pagbagsak ng langit bago mo papiliing tumingala. Ang aklat ni Enoch ay parang salamin. Hindi nito binabaluktot ang iyong imahe. Ipinapakita nito ang totoo. At kung handa kang tingnan ang sarili mong kaluluwa, makikita mo kung gaano tayo nangangailangan ng pagbabago, ng paglilinis, ng pagtatalaga, ng paglalakad pabalik sa may likha. Hindi ka nag-iisa sa pakikibaka. Lahat tayo'y sugatan. Lahat tayo'y may bitbit na kahapon. Pero ang tanong ay, ano ang gagawin mo ngayon? Gagamitin mo ba ang iyong kahinaan bilang dahilan? O gagamitin mo ito bilang tulay patungo sa lakas? Sa bawat araw na pinipili mong lumapit sa Diyos, isang pahina ng bagong kasaysayan ang sinusulat sa langit. At oo, may mga anghel na nagbubunyi tuwing may isang nilalang na pumipiling bumalik. Ikaw ay hindi basura, hindi aksidente, hindi pangkaraniwan. Ikaw ay nilikha upang magdala ng liwanag sa mundong puno ng anino. At kung iniisip mong mahina ka, tandaan mo, si Enoch ay isang ordinaryong lalaki na lumakad kasama ng Diyos. Hindi siya pinili dahil sa kayamanan, hindi dahil sa husay. Pinili siya dahil sa kanyang puso, dahil sa kanyang pagnanais na makilala ang Diyos, hindi lang sa teorya, kundi sa tunay na relasyon. Ngayong ikaw ay naririto sa ika-6 na bahagi ng paglalakbay, hindi ba't napapanahon na upang tanungin, anong responsibilidad ko sa liwanag na ito? Hindi sapat na malaman mo ang totoo. Ang kaalaman ay walang saysay kung walang pagkilos. Kaya't ngayon pinipili mo ba ang pananahimik? O pipiliin mong magsalita? Pipiliin mo bang itago ang liwanag? O ipasa ito sa iba? Ikaw na nakakarinig ng panawagan ni Enoch ngayon. Ikaw na inabot ng mensahe mula sa langit. Ikaw ang dapat maging susunod na Enoch. Hindi upang makakita ng langit, kundi upang ituro sa iba ang daan patungo roon. Ang aklat ni Enoch ay hindi lang kasaysayan. Ito ay paanyaya. Ito ay apoy. At kung ang apoy na ito ay nagsimula ng magliyab sa iyong puso, huwag mo itong hayaang mamatay. Ang propesya ni Enoch ay hindi natapos sa mga pangitain tungkol sa langit, sa pagkawasak ng mga masasama, o sa paghuhukom ng mga nahulubog na nilalang. Sa mga huling bahagi ng kanyang aklat, isinulat niya ang isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng revelasyon, ang panahon ng wakas. Hindi ito katapusan ng mundo gaya ng iniisip ng marami. Hindi ito isang malaking pagsabog o ang biglaang pagkawala ng lahat. Ito ay panahon ng pagsala, panahon ng pagpili, panahon ng pagsubok. Sa kanyang mga pangitain, nakita ni Enoch ang mga henerasyon ng tao, mula sa pinakamaaga hanggang sa pinakahuli. Nakita niya ang bawat yugto ng sangkatauhan, ang mga pagbagsak, ang mga digmaan, ang mga lider na sumira ng pananampalataya, at ang mga kabataang naging instrumento ng Diyos. Sa mga huling araw, sabi niya, lilitaw ang mga huwad na guro. Hindi ito mga halatang kaaway ng katotohanan. Hindi sila galit. Hindi sila malupit. Sa halip, sila ay kaaya-aya, magaganda ang pananalita, mapanghikayat. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga ngiti ay ang lason ng kasinungalingan. Ituturo nila ang kalahating katotohanan at palalabasin itong buo. Papalitan nila ang apoy ng pananampalataya ng pilak na aliw. Gagawin nilang negosyo ang relihiyon at ang mga tao ay hindi na hahanapin ang Diyos, kundi ang ginhawa. Ngunit sa kabila nito, may natira. May mga kaluluwang hindi sumabay sa agos, mga pusong nanindigan sa gitna ng tukso, mga nilalang na pinili ang masikip na daan. Sila ang mga tagapagdala ng liwanag, hindi sikat, hindi tanyag, ngunit kilala sa langit. Ipinakita kay Enoch na sa huling panahon, sila ang magiging pag-asa ng mundo. Sila ang magiging panangga laban sa kadiliman. Sa bawat lungsod, sa bawat nayon, sa bawat tahanan,
May isang taong itinalaga upang magsindi ng apoy. Hindi sila palaging naririnig, pero sila'y palaging nananalangin. Hindi sila palaging kinikilala, pero sila'y palaging gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. Ikaw ba ang isa sa kanila? Hindi mo kailangang magpakita ng himala para matawag na hinirang. Hindi mo kailangang maglakad sa tubig o magpagaling ng may sakit. Ang kailangan lang ay isang puso na tapat, handang magsindi ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang panahon ng wakas ay hindi dapat katakutan, dapat itong paghandaan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit tayo sa panahon ng paniningil. At kung hindi tayo magpapasya ngayon, kailan pa? Sa bawat salin ng kasaysayan, may panawagan. At sa panahong ito, ikaw ang tinatawag, hindi para maging relihiyoso, hindi para ipagmalaki ang iyong kabanalan, kundi upang mamuhay ng may layunin, upang ituro ang daan sa mga nawawala, upang maging liwanag sa gitna ng mga mata ng batang naghahanap ng pag-asa, upang maging tahimik na boses sa gitna ng sigawan ng mundo. Si Enoch ay hindi nagturo ng relihiyon, nagturo siya ng katapatan, ng pananagutan, ng relasyon sa may lalang. Iyan ang tunay na panawagan ng kanyang aklat. Kaya't habang ang iba'y abala sa pagkuha ng mas marami, piliin mong magbigay. Habang ang iba'y abala sa paghusga, piliin mong umunawa. Habang ang iba'y sumusuko, piliin mong lumaban. At sa bawat araw na pinipili mong magpakatapat, kahit mahirap, kahit mag-isa, isa kang Enoch sa panahong ito. Ang mundo ay hindi kailanman kailangang mamatay sa kadiliman, basta't may isang tao na patuloy na nagsisindi ng liwanag. At kung ang tinig na ito ay tumatawag sa iyo ngayon, huwag mo nang baliwalain. Sa dulo ng lahat ng propesya ni Enoch, sa likod ng mga babala, ng paghuhukom, ng mga nilalang na bumagsak mula sa langit, ng mga bansang nawasak ng kasalanan, at ng panahong pinahintulutang lumaganap ang kadiliman, naroon pa rin ang isang pangako. Isang pangako na hindi kailanman nabura, kahit sa pinakaitim na bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang pagbabalik ng liwanag. Ito ang bahagi ng aklat ni Enoch na bihirang pagtuunan ng pansin. Ang mensahe ng tagumpay. Hindi lamang ang kasamaan ang idinetalya ni Enoch, kundi ang dakilang pagwawagi ng mga matuwid. Ang huling propesya ni Enoch ay hindi isang wakas. Ito ay simula. Simula ng isang bagong kaharian, isang bagong pag-asa, isang bagong sangkatauhan. Ipinakita kay Enoch ang muling pagbangon ng mundo. Isang lupaing malinis, walang bakas ng kasamaan at puspos ng banal na presensya. Walang karamdaman, walang takot, walang kalungkutan. Lahat ay pinuno ng Espiritu ng Diyos. Ang mga bundok ay sumasamba, ang mga ilog ay umaawit, ang hangin ay dalisay, at ang bawat nilalang ay lumalakad sa pagkakaisa. Ang kaharian ng liwanag ay hindi para sa mga dakila, kundi para sa mga tapat. Hindi para sa mga palakpakan ng mundo, kundi para sa mga tahimik na nanindigan kahit walang nakakita. Sila na kinutya, sila na iniwan, sila na binansagang baliw sa kanilang pananampalataya. Sila ang itataas. Sa kahariang ito, ang anak ng tao ay namumuno, hindi bilang diktador, kundi bilang pastol. Hindi upang hatulan, kundi upang alalayan. Ang kanyang pamumuno ay hindi batay sa kapangyarihan ng kamay, kundi sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ang kanyang trono ay hindi napapalibutan ng armas, kundi ng awit ng papuri, ng pag-asa at ng kagalakan. Ipinakita rin kay Enoch ang mga gantimpala ng mga matuwid. Bawat tapat ay binigyan ng bagong pangalan, pangalan na hindi alam ng mundo, ngunit inukit mismo ng Diyos sa aklat ng buhay. Ang bawat luha na pumatak sa panalangin ay ginawang perlas. Ang bawat pagtitiis ay ginawang kalakasan. Ang bawat sugat ay ginawang korona. At sa gitna ng bagong kaharian, naroon ang liwanag. Isang liwanag na hindi kailanman napapatay. Hindi ito galing sa araw o buwan. Ito'y nagmumula sa presensya ng Diyos. Sa liwanag na iyon, walang pagtatago. Wala nang maskara. Lahat ay totoo. Lahat ay payapa. Lahat ay buo. Ang mga nilalang ng langit ay muling bumalik sa kanilang tunay na layunin. Wala nang nahulog. Wala nang tuksong makasisira. Ang mga anghel ay umawit. Ang mga espiritu ay nagdiwang. Sapagkat ang plano ng Diyos na minsang tinangka ng kadiliman na sirain ay nagwagi. Kaya't ikaw na nasa huling bahagi ng ating paglalakbay, ito ang tanong sa iyo.
Anong liwanag ang nais mong dalhin sa mundong ito? Hindi mo kailangang hintayin ang bagong langit at bagong lupa upang magsimula, sapagkat ang tunay na kaharian ay hindi una sa labas, kundi sa loob, sa puso ng bawat taong handang sumunod sa katotohanan kahit mahirap, sa puso ng bawat nilalang napipiliing manindigan kahit masakit. Ikaw ang kaharian, ikaw ang templo, ikaw ang sisidlan ng liwanag. At kung hahayaan mong manahan ang presensya ng Diyos sa iyong buhay ngayon pa lang, ikaw ang magiging patunay ng propesya ni Enoch. Isang paalala sa mundo na ang kadiliman ay may hangganan at ang liwanag ay laging babalik. Sa dulo, ang mga aklat ay bubuksan at ang mga salita ni Enoch na itinago sa mahabang panahon, tinanggihan ng maraming simbahan at kinutiya ng mga makapangyarihan ay makikitang totoo pala. Hindi dahil siya ang may lakas, kundi dahil siya'y naging tapat sa tinig ng Diyos. At ngayon, ang tanong ay hindi na kung totoo ang kanyang isinulat. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo ngayon na nalaman mo na ang katotohanan? Panahon na upang ikaw ang maging propesya. Panahon na upang ikaw ang magpatuloy sa liwanag. Panahon na upang ang iyong kwento ay maging bahagi ng isang walang hanggang kaharian. Habang lumalalim ang ating paglalakbay sa aklat ni Enoch, dumarating tayo sa bahagi kung saan tinanong ng marami, bakit hindi ito isinama sa Biblia? Sa dami ng mga propesya, revelasyon, at mga kwento ng langit, tila higit pa ito sa isang karaniwang aklat. Ngunit may bahagi rito na lubhang misteryoso, mga lihim na tila hindi para sa lahat, mga kaalamang may kapangyarihang bumago ng pananaw o tuluyang sirain ang pananampalatayang di handang tumanggap ng katotohanan. Ayon sa sulat ni Enoch, may ilang revelasyon na ipinag-utos ng Diyos na huwag isulat, kundi ipasa lamang sa pamamagitan ng espiritual na karanasan. Hindi lahat ng nakita ni Enoch ay isinulat. Hindi lahat ng narinig niya ay inilahad. At sa mga isinulat niya, may mga bahagi na tinakpan mismo ng mga anghel, hindi upang itago, kundi upang ingatan. Sapagkat ang kaalaman, kung mapasa kamay ng mga hindi handa, ay maaaring gamitin sa kasamaan. Katulad ng mga watchers na nagturo ng mga lihim ng langit sa mga tao, ang kanilang intensyon ay hindi upang palaguin ang sangkatauhan, kundi upang sirain ito. Ang pagkakaalam ng mga sikreto ng kalikasan, espiritu, medisina, at teknolohiya ay maaaring maging pagpapala. Ngunit sa maling kamay, ito ay sumpa. May mga binanggit si Enoch na pangalan ng mga makalangit na nilalang, mga sukat ng mga daigdig sa labas ng ating kaalaman, mga lagusan papunta sa mga dimensyon ng espiritual na realidad. Isa sa mga pinakabawal banggitin na bahagi ay tungkol sa tinatawag niyang pangsyam na langit. Isang lugar na hindi binanggit sa ibang banal na kasulatan, ngunit kanyang nasilayan. Ayon sa kanya, sa lugar na ito ay may silid na sadyang hindi pinapapasukan ng sinumang nilalang, maliban sa anak ng tao at sa kanyang mga itinalaga. Naroon ang mga aklat na naglalaman ng kabuuang plano ng Diyos mula simula hanggang wakas. Ang bawat pangalan, bawat desisyon, bawat galaw ng espiritual na hukbo ay naka-encode sa mga aklat na ito. Ngunit ang tanong ay, bakit may mga bahaging ipinagbabawal malaman? Ang sagot ay simple, dahil ang tunay na karunungan ay hindi lamang kaalaman. Ito ay pananagutan. Kung alam mo na ang katotohanan, hindi ka na maaaring mamuhay na parang hindi mo ito alam. Ang mga nilalaman ng aklat ni Enoch ay tulad ng apoy, mainit, maliwanag, at mapanganib kung hindi gamay. Ngunit sa kamay ng matuwid, ito'y gabay. Sa kamay ng sakim, ito'y sandata ng pagkawasak. Isinulat ni Enoch na sa mga huling araw, muling mabubuksan ang mga lihim na ito. Hindi na sa pamamagitan ng mga libro lamang, kundi sa pamamagitan ng espiritu. Magkakaroon ng mga nilalang, hindi kilala ng mundo, hindi sikat, hindi kilala ng relihiyon, nabibigyan ng karunungan ng direkta mula sa langit. Sila ang magiging tagapagdala ng nakalimutang ilaw. Hindi sila magyayabang, hindi sila maniningil. Gagampanan nila ang tungkulin hindi para sa dangal, kundi dahil sa panawagan. At baka isa ka sa kanila. Kung nararamdaman mong may mga bagay kang nauunawaan na hindi mo alam kung saan galing, kung may mga revelasyong bumubuhos sa isip mo tuwing ikaw ay tahimik, kung may mga panaginip kang paulit-ulit, mga simbolo, mga pahiwatig na tila hindi mula sa mundong ito,
Huwag mong baliwalain. Maaring ikaw ay inaanyayahan ng langit. Maaring ang mga lihim na itinago noon ay unti-unti nang binubuksan sa iyong espiritu, hindi upang ikaw ay yumaman, hindi upang ikaw ay magpasikat, kundi upang ikaw ay maging bahagi ng muling pagsindi ng liwanag sa panahon ng kadiliman. Ngunit kailangan mo ng disiplina. Hindi lahat ng nararamdaman ay dapat ipahayag agad. Hindi lahat ng nalalaman ay dapat ipilit, sapagkat ang tunay na propeta ay hindi nauuna sa Diyos. Siya'y sumusunod, siya'y naghihintay, siya'y tumatanggap at binubuo bago nagsasalita. Bilang tagapagdala ng liwanag, kailangan mong maging dalisay, hindi perpekto, kundi totoo. Ang bawat araw ng iyong buhay ay dapat maging altar. Ang iyong isip ay maging templo. Ang iyong puso ay maging trono ng katotohanan. Ang mga lihim na natanggap ni Enoch ay hindi natapos sa kanya. Inilaan niya ang kanyang buhay hindi upang maging idolo, kundi maging daluyan. At ito rin ang paanyaya sa iyo ngayon. Sa dulo, hindi ang dami ng nalaman mo ang bibilangin, kundi kung paano mo isinabuhay ang liwanag na ibinigay sa iyo. Kung paano mo tinanggap ang mga revelasyon hindi bilang karangalan, kundi bilang tungkulin. Kung paano mo ginamit ang iyong buhay bilang patotoo ng isang Diyos na hindi mo nakikita, ngunit pinaniniwalaan mong tapat. At kung ang aklat ni Enoch ay nagsimula bilang isang tinanggihan, ngayon, ito'y bumabalik bilang paalala. Ang katotohanan ay hindi kailanman nawawala. Pansamantala lamang itong tinatabunan. Hindi nalinggid sa atin na ang aklat ni Enoch ay hindi lamang kasaysayan. Ito ay isang salamin. Sa bawat pahina nito, hindi lamang natin nabasa ang kwento ng langit at ng mga nilalang na bumagsak. Nabasa natin ang kwento ng sangkatauhan at higit sa lahat, ang kwento natin. At sa pagtatapos ng aklat, may isang selyo na hindi dapat baliwalain. Ang hamon sa henerasyong nakarating sa katotohanan. Ang huling bahagi ng aklat ni Enoch ay isang paanyaya sa mga natira. Hindi para sa lahat. Hindi para sa mga ayaw makinig. Hindi para sa mga natatakot, kundi para sa mga handang tumanggap ng isang misyon na lampas sa kanilang sariling kagustuhan. Isinulat ni Enoch, mapalad ang mga hindi tinanggap ng mundo sapagkat sila ang tatanggapin ng langit. Ito ay isang patunay na ang tunay na pananampalataya ay hindi palaging tinatanggap ng karamihan. Sa katunayan, madalas itong kinukutya, sinusubok at pinapahirapan. Ngunit sa bawat pagtitiis, may gantimpala. Sa bawat paninindigan, may kaluwalhatian. Sa bawat pagsunod, may presensya. Kung narating mo ang bahaging ito ng ating serye, hindi ka na basta tagapakinig. Isa ka ng saksi. Isa ka ng tagapagdala ng ilaw. At ngayon, hindi na tanong kung ano ang laman ng aklat ni Enoch. Ang tanong na ay, ano ang laman ng puso mo ngayon na natutunan mo na ito? Ang panawagan ni Enoch ay hindi upang tayo'y matakot sa wakas, kundi upang tayo'y maghanda. Hindi upang tayo'y lumayo sa mundo, kundi upang tayo'y lumiwanag dito. Hindi upang tayo'y mabilang sa mga relihiyoso, kundi upang tayo'y mabilang sa mga matapat. Ngayon, ito ang huling hamon. Mabubuhay ka ba ayon sa liwanag? Pipiliin mo bang ibalik ang mga taon na inubos mo sa kadiliman at gawin itong sakripisyo ng pananampalataya? Haharapin mo ba ang mundo kahit mag-isa? Dala ang katotohanan kahit hindi ito tanggapin ng marami? Sapagkat sa mga huling panahon, hindi dami ang mahalaga. Hindi laki ng simbahan, hindi taas ng posisyon. Ang mahalaga ay kung ikaw ay tapat. Sapat na ba sa iyo ang Diyos kahit mawalan ka ng lahat? Sa huli, sinabi ni Enoch, magkakaroon ng bagong pangalan ang mga matuwid at ang kanilang alaala ay mananatili sa harap ng Diyos. Hindi ito mga pangalan sa billboard. Hindi ito viral. Ito'y pangalan na kilala sa langit. Pangalan ng mga taong tahimik, tapat at nagtiwala. Ngayon, oras na upang isara ang aklat, hindi upang limutin kundi upang simulan ang isang panibagong kabanata. Sa iyong sariling buhay, ikaw ang susunod na pahina. At ang tanong ng langit ay ito, ano ang isusulat mo? Ang aklat ni Enoch ay isang lihim na matagal nang itinatago, hindi dahil sa kawalan ng halaga, kundi dahil sa sobrang lalim ng katotohanan nito. Sa mga nagdaang bahagi, nakita natin ang pagbagsak ng mga anghel, ang galit ng Diyos, ang hustisya para sa sangkatauhan, at ang pagbabalik ng liwanag. Ngunit sa huli,
Higit sa lahat ng iyon, ang aklat ni Enoch ay isang pamana. Isang pamana hindi ng salita lamang, kundi ng espiritual na responsibilidad. Ito'y isinulat hindi upang itago, kundi upang ipasa. Mula henerasyon hanggang henerasyon, mula puso hanggang puso. Hindi mo kailangan maging scholar, pari, o propeta upang maunawaan ang mensahe ng aklat ni Enoch. Kailangan mo lang maging tapat. Tapat sa sarili, tapat sa Diyos, tapat sa panawagan ng kaluluwa mo. Sapagkat sa panahon ngayon, hindi na sapat ang pag-upo sa simbahan tuwing linggo. Hindi na sapat ang pagbigkas ng panalangin na hindi nauunawaan. Hindi na sapat ang panlabas na kabanalan. Kailangan na ng paninindigan. Kailangan ng pagbabagong nagsisimula sa loob. Sa bawat pahina ng aklat ni Enoch, may sigaw. Hindi sigaw ng takot, kundi sigaw ng paggising. Gising mula sa sistemang pilit kang tinuturuan na ang mabuhay ay para lang sa sarili. Gising mula sa kasinungalingang ang kaligayahan ay matatagpuan sa material. Gising mula sa paniniwalang ang pananampalataya ay isa lamang opsyon sa gitna ng maraming landas. Ipinapaalala ni Enoch na ang pananampalataya ay hindi opsyon. Ito ang mismong daan. Hindi ito isang bahagi ng buhay. Ito ang buhay mismo. Ngunit paano natin maisa sa buhay ang isang aklat na halos sinira ng kasaysayan? Paano natin yayakapin ang mensaheng matagal nang ibinaon sa limot? Magsisimula ito sa pagtanggap. Tanggapin daw natin na tayo'y tinuruan ng mundo sa maling paraan. Tanggapin nyo natin na maraming bagay sa ating paniniwala ay hindi nakaugat sa katotohanan kundi sa tradisyon. Tanggapin natin na kailangan natin ng espiritual na panibagong simula. At mula sa pagtanggap na iyon, kailangan natin ng pagkilos. Ang kaalaman ay walang silbi kung hindi isinasabuhay. Sa bahay mo, maging ilaw. Sa trabaho mo, maging asin. Sa mga usapan mo, itanim ang katotohanan. Sa mga kilos mo, isabuhay ang liwanag. Huwag mong ipagpaliban ang kabanalan sa hinaharap, sapagkat ang liwanag ay laging panawagan ng kasalukuyan. Ngayon na, hindi bukas, hindi kapag handa ka na, sapagkat ang liwanag ay dumarating sa mga taong may pusong handang magpaalam, hindi sa mga perpektong walang sugat. Habang lumalakad ka sa liwanag, mararamdaman mo ang pag-atake ng kadiliman. Oo, hindi ito madali. Magiging mahirap. May iwan ka. Kukutyain ka. Marahil pagtatawanan ka pa. Ngunit huwag kang bibitiw, sapagkat ang bawat hakbang na tapat ay hakbang na may halaga sa langit. Ang bawat luha na pumapatak dahil sa paninindigan mo ay inaalala sa mga aklat ng langit. Walang nasasayang, walang nakakalimutan, at huwag mong isipin na wala kang papel. Ang pinakamalaking kasinungalingan ng kaaway ay ito, na wala kang halaga. Pero ang totoo, ikaw ang mismong dahilan kung bakit pilit niyang pinapatay ang liwanag sa mundo. Dahil alam niya, ikaw ang sisira sa kadiliman. Ikaw ang magbubunyag ng katotohanan. Ikaw ang susunod na Enoch ng henerasyong ito. Hindi upang sumikat, kundi upang magningning. Hindi upang sambahin, kundi upang sumunod. Magsimula ka sa panalangin. Hindi kailangan magarbo. Hindi kailangan maayos ang salita. Ang kailangan ay totoo. Isang panalangin na nagsasabing, Diyos ko, gamitin mo ako. Panalangin na isinusuko ang sariling kagustuhan kapalit ng kalooban ng may likha. Panalangin na hindi naghihintay ng sagot agad, kundi nagtitiwala kahit walang kasiguraduhan. Pagkatapos ng panalangin, magsimula ka sa pagbabago. Alisin mo ang mga ugali na nagpapahina ng liwanag mo. Putulin mo ang mga relasyon na lumalayo ka sa katotohanan. Piliin mong tumayo, kahit kailangang tumalikod sa karamihan. Tandaan mo, mas mahalaga ang mata ng Diyos kaysa palakpak ng tao. Huwag mong ikompromiso ang langit para lang sa palakpakan ng lupa. Habang ginagawa mo ito, makikita mo unti-unti ang pagbabago. Hindi agad, pero sigurado, magiging iba ang iyong paningin, iba ang iyong damdamin, iba ang iyong paglakad, sapagkat ang liwanag na minsang sinindihan ng Diyos ay hindi na muling mawawala, maliban na lamang kung ikaw ang pipilit na patayin ito. At kung dumating ang oras ng pagsubok, at ito'y tiyak na darating, balikan mo ang mga salita ni Enoch. Balikan mo ang pangako na sa huli, ang liwanag ay laging nagwawagi. Balikan mo ang paalala na ang langit ay hindi para sa malalakas, kundi para sa matapat. Balikan mo ang katotohanan na ang Diyos ay hindi naghahanap ng sikat,
kundi ng mga pusong buo ang pagsuko sa Kanya. Sa pagtatapos ng bahaging ito ng ating serye, isa lamang ang dapat mong itanong sa sarili mo. Ano ang gagawin ko ngayon? Ngayon na alam mo na ang propesya. Ngayon na narinig mo na ang katotohanan. Ngayon na nabuksan mo na ang aklat na sinadyang isara. Ang tanong ay, isasara mo ba muli? O bubuksan mo ang iyong buhay upang maging kabanata ng aklat ni Enoch? Hindi sa sulat, kundi sa gawa. Ang langit ay naghihintay ng sagot mo.